Ayan. So, una po sa lahat, nais ko pong bumati ng isang maligayang araw ng Panginoon. Isa nga ho pala ako sa mga anak niya na tulad niyong magpahanggang ngayon ay tumutugon. Tumutugon sa kanyang bawat pangaral na kahit ikaw o ikaw ay dapat po natin itong mapakinggan. Mayroon po akong tanong na sa tanong ko ay aking pinagbuuan ng pansin. At yun ay ang tanong na, sa bagyo ng iyong buhay, kailan ang huling beses na sinubukan mong maging matapang? At sa mga panahong ikaw ay naguguluhan, sino ba ang iyong unang nilalapitan? Kaya ang tanong ito ay pinamagtan ko pong increased our faith. Kapatid, kapatid na ba tayo na ganito na lang? Ang pananampalatayang meron tayo ay atin ng dasan. Muli sa mga pagkakataong iyuyugyug ka ng kaaway, sa mga panahong halos wala nang tigil ang iyong pag-iyak, sa patuloy na pagsikat ng araw at paglubog ng buwan, hindi yan lintana ang sakit na nararamdaman. Dumating sa puntong nais mo nang kililin ang buhay. Sino po ba dito minsan ang nasabi ang katagang, Lord, kunin mo na ako. Gusto ko na lang mamatay. Halos nais na natin pumanaw na parang wala ng pag-asang mabuhay. Sino naman po dito na tila parang isang bulaklak na mabilis malanta, na kapag nalulog na sa problema, bigla na lang tayong nananamlay at nawawala. Hiling ko din po, kapatid, na hindi tayo isang kambing, na kapag mainit at ang patak ng ulan ay dumating, takot ang iyong nararamdaman. At parang kung ayaw mo nang tumuloy sa simbahan, para siya'y purihin at sambahin sa espiritu at katotohanan. Magkaroon po sana tayo ng faith na hindi fake. Huwag naman po tayong bumaya sa iba, magaling lang sa umpisa. Nais po ng Panginoon na ang ating paglilingkod ay sa Kanya lang nakarekta. Kung praktikalan ng usapan, kadalasan kasi atensyon ng dahilan kung bakit nawawala tayo sa simbahan. Kapatid, paalala lang, hindi sa tao ang tingin, dapat sa Diyos lamang. On Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Usapang paninindigan sa tao ay huwag tayong magpadala. Halina't taasan natin ang ating pananampalataya. Panay tayo sabit ng katagang Panginoon. Pagdanasin mo naman ang pananampalataya ko, pero ang tanong, kapatid, ilang beses ka na bang absent sa paulit-ulit na sulwining o paghayo? Sa pag-ilos sa gawain ni Kristo, ilan na ba ang naging puntos mo? At kung usapan lang naman ay pagmiministeryo, kapatid, ano na bang nagawa mo? O alam ko, ang Diyos ay puno ng kahabagan na kahit tayo paulit-ulit na magkasala, patuloy na pa din tayong patatawarin sa ating kasalanan. Ngunit pakatatandaan na ang kasalanang sinasadya sa paningin ng Diyos ay karumal-dumal. Masaklap sa atin bilang isang Kristiyano na tayo nagiging abusado, na kapag nariyan na ang tukso, okay lang to, patatawarin niyo naman ako. Yan lang naman ang mga linyahan ng isang peking Kristiyano na hilig ay magpakitang tao. Bato-bato sa langit, nadamaan, say amen, kapatid. Kasi kaya ka nasaktan, yun ay dahil mahal ka ni Kristo. On John 3:16, for God so loved the world. Kapatid, ilang taon na ba tayong anak ni Kristo? Hindi pa ba tayo nadadala? Kailan pa ba tayo magtatanda? Tama lang pagiging karnal. Halina't lumakad sa kanyang kalooban at mamuhay sa kabanalan. Sapagat sinabi nga po sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 16, sapagat nasusulat, kayo'y magpakabanal. Because it is written, be ye holy, for God is holy. Hindi naman po ako nandito para masigin ka. At mas lalong hindi po ako nandito para nang sisihin ka. Nais lamang ng Diyos na sa atin ay ipaalala na walang mawawala sa atin kung tayo ay susunod. Huwag naman po natin hayaan na sa kasalanan ay patuloy tayong malunod. Tayo ay umahon katulong ng pag-abot ng kanyang kamay habang iniisip at sinasambit ang katagang anak. Ngayon na ang panahon para magbago. Wala namang mawawala kung ang Diyos ay tatanggapin mo. At para po sa mga bisitang naririto, nais po ng Diyos na sabihin sa inyo, huwag po tayong tumingin sa tao, huwag kang titingin sa tao. Dahil sa mundong to, may isa, wala pong perfecto. Hanggang may oras pa, tanggapin na po natin siya. Bakit sa halang sa hinihintay niya, wala pong mawawala kung tayo ay magpapakumbaba. 16 na letra,
tatlong salita. Increased our faith. Huwag tayong makampante na, oo, ligtas na ako, okay na to. Langit naman na ang punta ko. Kapatid, gaano ka naman nakakasiguro? Ang tanong, ilang kaluluwa na ba ang nadala mo? Ano na bang napatunayan mo sa Panginoon at hindi sa tao? Hindi naman bibilangin ng Diyos kung ilang medalya ang sinabit sa iyo. Ang tanging itatanong niya, anak, para sa Kanya, ano na bang nagawa mo? Increased our faith. Mahirap kung maubos ang ating oras sa panonood ng kung ano-ano. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi niya naman itatanong kung sa ngayong bakasyon, ilang beses ka bang nagpuyat at hindi natulog? Kundi yung tanong niya, kapatid, ano na bang nagawa mo para sa akin? Oo nga, no? Ano na bang nagawa natin para sa Panginoon? Palaisipan na taratuhin natin isang hamon. Kapatid, samantalahin na po natin ang panahon. Hindi ngayon ang oras para baliwalain natin siya. Hindi ngayon ang oras o ang panahon para humilata ka. Hanggat may pagkakataon, kumilos ka na. Tayo ay kumilos na. Huwag po tayong matakot sumugal at sumunod sa kanyang kalooban. Isang linya lang po ang nais ng Diyos na iwanan. At yun ang katagang, ang ating pananampalataya ay atin na pong taasan. On Luke 17 verse 5, and the apostle says unto the Lord, increased our faith. To God be all the glory. Amen.